channel, like subscribe. So, ayan, parang bumabagyo dito sa lugar namin. Sakto naman, dumating na yung battery ng aking in-order. Ayan. So, nung ino-open ko tong parcel na itong nakarang araw, binibiro ko yung aking misis na bumili ako ng phone. Pero binuksan ko, gabi ko, biro lang. Bumili ako ng humidity meter or environmental meter yung title nito. Ayan. So, pinili ko to kasi ano siya, handy siya, pwede mong dalhin kung saan saan. At nung nakausap ko yung kaibigan ko na nagtatrabaho dati sa mga factory like sa Euratex kasi siya, meron din daw sila nito ginagamit para makita nila kung sakto yung humidity kapag nag-operate sila ng mga machine at chemicals. So siguro industrial rin yung ginagamit rin to sa industrial mga setting. Ingay ng motor. So binuksan ko na to nung nakaraan, kaya lang pagbukas ko walang battery, kaya umorder muna ako ng battery. At nung dumating yung battery ngayon, ayan, pinindot-pindot na natin. So mukha siyang cellphone nga na luma, mukha sinaunang phone, pero pagka tinignan mo, kung sanay ka sa TDS meter na yung TDS lang yung nakikita at saka temperature, no? Or yung easy nga yung tinatawag nila. Ito naman humidity, temperature, at ano pa ba, humidity and hangin, dalawa. So mukha lang siyang parang mahirap gamitin, pero nung binasa ko yung manual, madali lang. So paano ba ito ginagamit? So bubuksan lang to at bababa sinarado. Buksan ko lang saglit. Medyo ayan. Tapos ito lang yung on nya. Ayan, tapos may backlight yan. Ayan, pwede mo ring off. Tapos may ito, degree Fahrenheit, hindi sa taas, degree Celsius, masanay tayo sa Celsius, di ba? Tapos ito naman yung humidity nya. Ayan. So hindi ko alam, wala pa akong idea kung ano yung dew point tsaka wet bulb na sa nalagay ito. Bato, okay. It's temperature pala to. Pero aralin ko pa kung para sa yan dew point, wet bulb na tinatawag. Pero mahalaga sa akin kasi itong humidity, kasi bakit? Marami tayo ngayong halaman na nepenthes kesa sa dati. Dati ang ating mga alagay puro mga Venus flytrap. So ngayon may mga nepenthes tayo. So kailangan natin to para malaman natin kung ano ba yung kiliti nila. Kasi diba sa mga carnivorous plant, pag nakuha mo yung kiliti, na ibig sabihin yung sweet spot o yung pag-aalaga na madali lang, kahit na parang complicated mag-alaga ng carnivorous plant. Pero pag nakuha mo yung kanilang mga gusto, ay madali mo silang mabubuhay, no? Sa pagdating sa tubig, media at liwanag, alam na natin yan. Pero kung dun sa mga bago, ang kailangan yan ay low mineral water like rainwater and distilled or reverse osmosis. Pagdating naman sa medium, sphagnumos and perlite, pwede rin akadama, kanuma, coco peat na wash at marami pang iba. Pagdating naman sa sunlight, full sun, shaded, filtered sun. So ayan yung mga ibang mga kailangan. Pagdating sa humidity, tensiometer lang tayo dito. Kaya ngayon, eto, bumili na tayo after 6 years ng pag-alaga ng carnivorous plant. Ngayon lang tayo nagkaroon ng hygrometer ba tawag dito. So ayan, so sa baba nag-measure ako sa bahay at ganoon sa CR, kasi doon ko nilalagay yung mga highlands ko dati sa CR, kasi nga pagka naliligo may tubig na nag-evaporate. So ano sila, masigla sila. Pag tinatas ko na dito, medyo acclimated na kasi nasanay sila sa kumbaga may maliit na difference sa humidity. So sa baba ay 60 to 63. 60 pag sa loob ng bahay. Pag sa CR kasi lagi di mo may tubig doon. Pagka maliligo ka, kung ano man, tubig doon. So around 63 to 64. So
So mataas ng konti. Dito sa labas, maabot lang ng 57 sabihin na natin. So tingnan natin sa taas kung ano yung anong yung humidity sa taas. May kasama pala tong pouch. Ayan. So okay tayo. Tingnan natin kung anong magiging diferensya. 57 dun sa inupuan natin kanina. So ngayon naglalakad tayo. Tingnan natin. Dito tayo sa mga BFT. Tanghaling tapat ngayon. Anong oras? Around 11:30 ganyan. So sa baba ay 57. Dito tumaas na ng konti, 57.2. Ayan. Tingin ko kaya medyo mataas ng konti dito kasi sa baba katabi ng bubong. Bumababa pala. Mas mababa pala dito. Hindi pa pala siya nag-a-adjust kanina. So mas mababa sa labas. Sa taas pala. Kasi mahangin dito. Tayo naman. Kung kanina may mga halaman sa baba, dito wala. So mahalaga rin yung mga non-carnivorous plant kung gusto nyo tumaas-taas yung humidity. Ayun yung measurement sa BFT area natin. Tingnan natin. Sa BFT area ay 54 to 50. Ayun, bumababa pa nga. Sige, hintayin natin. Baka nag-a-adjust pa ito. Para may idea tayo. 63 sa baba. Tapos, ayan. Dito, 53 na lang. So, tingnan natin ha. Pasok tayo dito. 53.5. Dito tayo sa bagong gawa natin na dito ko nilalagay yung mga pina-reserve, yung mga lowlands na Anipentes at iba pang plants sa lowlands. Dito ko nilalagay kasi mas mahangin at walang masyadong butas dito. Pero titingnan natin kasi nilagyan ko ito ng live sphagnum moss. Baka magkaroon ng malaking difference rin sa humidity kasi nga naglagay tayo ng sphagnum moss. Tingnan natin. Pasok natin sa ilalim. Ayan. Mula sa 53 tumataas 57, 58, 59, 60. So, di ba mahalaga talaga yung cover natin na to. 60. Galing. At least ngayon nagkaka-idea ako na kaya pala talagang mahalaga na i-cover to. Nakita nyo tuloy yung pina-reserve na bromeliads ba yan? Bruchina. Dito ba? O doon. Ano ba? Saan ba dapat ilagay? So mas kung nung humangin napansin nyo, bumaba 56. So tumaas ng kaunti dito sa natin sa lowlands setup 56. So dito tayo. Tingnan natin. Ang lang dito kasi pag binuksan ko to, syempre yung humidity mabawasan. So hintay tayo ng pupost ko muna siguro. Tayo sa loob. Dito ko na nilagay yung yung entrance kasi pagka doon ay kumbaga parang hirap pa pag paruot pa rito. Ayusin ko lang ito, mahirap isarado yung zipper. Ayan. So 54. Pagdating dito, papapasok lang natin. Tingnan natin kung tataas. Mga halaman natin nandito sa baba. Ayan. Itong Brochinia ay may may-ari na yan. Ang mas mababa pa dito kasi nga puro butas sa taas.
Sabihin, mas mataas yung humidity doon sa kabila. Sige, dyan lang muna natin. Ayan. Meron kaming tubig dito. Ayan. Para yan yung ah, produce ng konting halimigmig. Theoretically, mag-evaporate yan pagka uminit dito. So, mainit man yung taas ng halaman, yung baba ay theoretically ay mas malamig. Yun nga natin kung totoo yun. Lagyan natin dito. Yan. Diba? Nag-spike up po yung humidity kapag ka malapit sa tubig. Diba? Ayan na. So 59. So ayan na. Pag gumahangin, nagpa-fluctuate yung reading. Dito kasi may butas rin dito. Ayan, may butas. Pwede siguro i-close ko to. Hinayaan ko may butas yan para pag gumahangin, pasukin pa rin ang hangin at pasukin ang hangin for better airflow. Ayan. Kung may nakikita akong sumisilip na dun sa cuttings ko, ilang araw pa lang to. Tsaka nauusog-usog to yun. Ayan. So ayan, yung reading dito sa growing area namin. So saktuhan lang. Tignan natin yung medyo curious ako doon sa growing needs ni Andromeda. Kasi bakit natawa ako kasi bakit ang pagkakaiba lang naman itong lalagyanan na to. Bakit gustong-gusto nila sa lalagyanan na to? Anong meron sa loob ng lalagyanan na to? Since pwede naman sigurong ipasok to doon. Pasok natin. Ayan, dito sa side. Lang. Kaya naman pala trip na trip ni Andromeda sa loob. Tingnan nyo yung measurement. Kapag ka nasa loob ng box. Parang gusto ko na tuloy ilagay si Regia dyan sa loob ng box Pero nagjuju na naman si Regia. Ayan o. Medyo na yan. Hindi lang kita kasi napakaganda ng phone ko. So, ayan, 69, no, 70. Mas mataas pa sa humidity sa aming siya. Ayan o. Diba? Ito yung, hindi naman magic yan Kumbaga, ito yung kailangan ni Andromeda. 70 degree, 70 yung humidity. So kapag nasa labas, nawawalan siya ng dew kasi bakit? Paabot lang ng 50. Around 50 yung humidity dito. So ito pa lang si sakto na sa kanya itong mga or pwede ko rin siguro ipasok Ang gusto ko rin kasi ipasok si Nutans. Si Nutans kasi isa rin yan sa mga yung konting dryness lang ng paligid. Biglang napampuhin, nagpapaalam agad. Walang excuse me lang. Ayan. So, ayan yung kagandahan na meron tayo nito. At least, alam na natin na ayun ang gusto ni Andromeda. Nasa 70. Tingnan nyo po yung meron kaming swimming. Meron kami ditong tubig. Hindi, low ppm rin to, pero mapapansin nyo pala. Ito, para alam nyo rin, hindi yan natatouch sa halaman. Hindi natatouch. Tapos, misting lang kami dyan. And, kahit sa mga seedlings, ano yan. At ito na sabi nila hindi daw nabubuhay sa yan, walang mga water tree yan. May namatay ng isa. At least isa lang na namatay kasi walang ugat yan. Tinry ko lang na itanim siya, so mahirap pala siyang cuttings. Pero tingnan natin dun sa iba kasi hindi lang isa yung walang ugat dyan, siguro mga 3, 4 ganyan. So tingnan natin ito si
Regia. Ngayon lang ako nagkaalaga na ito, kaya medyo alangan din ako. Kung ganito siya katampuhin din, baka ilagay ko rin siya sa lalagyanan na kung saan nilagay natin si Andromeda. Ayan, so mga dumating din tayo dito na Aristo at Lowlands na Lowy X Ventricosa. Siguro bukas ko na ito picture-picturean yan kasi medyo puwet ako. So okay na siguro yung ngayon BFT yung pinost natin. Yung isang araw naman ay yung pinost natin nakarang araw. Anyway, BFT rin pala, BFT rin. Tapos ngayon BFT and yung mga Helianthora, yung mga Sanju, ayan, na-post natin today. So bukas yung pinakamarami, kung hindi tayo busy, ipopost naman natin yung mga Nepenthes. So ayan, 52 kapag hindi nasa loob ng kahon. Malaking bagay, hindi po ba? So ayan, kuklose na natin to. Ayan. So salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating pag-aalaga ng carnivorous plant. So hindi na diipit, zipper na. Yung zipper na to luma to, kinuha ko sa bubungan na itong greenhouse kasi naidikit pala siya sa taas. Ginawa siyang cover ng mga geese, bahay ng bubuyog. Ayan. May paparating pala tayong seeds na Nepenthes. Ayan. So Attenborough Red X Green. Tapos yun natin. Tingnan natin ito kung may flower na. Ito yung kukunin ni kaibigan natin. So, pagdating sa kanya yan, bubuka na yan. Tapos ito naman yung nagpa-reserve na dito. So yun lang. Sana nasa maayos kang kalagayan. Thank you sa panonood. God bless. Bye bye.